Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayong araw, isang napakainit na balita ang ating tatalakayin. Ayon sa kilalang political commentator, suportado raw niya ang desisyon ni VP Sara Duterte na hindi na dumalo sa nalalapit na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba teka lang, ito na nga ba ang tuluyang pagputol ng lubid sa pagitan ng dating magkaalyadong Marcos at Duterte? O simpleng di na maka-plastic? Tara't himayin natin yan, mga katinig ng bayan. Ayon sa post, suportado ng isang political commentator ang desisyon ni VP Sara na hindi dumalo sa SONA. Hindi obligasyon ng sinuman ang makipagplastikan sa harap ng taong sinaktan ka. Kung totoo nga raw ang report na ito na ang pinakamatapang na symbolic move ni VP Sara nitong taon. Ang hindi pagdalo sa isa sa pinakamahalagang event ng Pangulo. At tandaan natin, hindi ito basta simpleng no-show. Sa mundo ng politika, ang bawat upuan na walang tao ay may mensaheng gustong iparating. Kaya ang tanong, ano raw ang gusto niyang iparating? Hindi naman ito unang pagkakataon na naramdaman ng publiko ang tensyon sa pagitan ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ilang beses nang may mga pasaring, pagkakat ng budget, pagbibitiw sa DepEd, at syempre, ang kasalukuyang banta ng impeachment kay VP Sara. Ayon sa ilang political analyst, di umano'y planado raw ang lahat ng ito para ipitin ang Vice Presidente at pwersahin siyang umatras sa 2028. Pero syempre, lahat ito'y spekulasyon pa rin at wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o OVP tungkol sa dahilan ng umano'y hindi pagdalo. Pero kung pagbabasehan natin ang kilos, lakas loob at posture ni VP Sara kamakailan, parang hindi siya natitinag. Kaya nang i-post ang suporta kay VP Sara at sabihin na makipagplastikan lang daw ba, marami ang napaisip. Ibig sabihin ba nito wala ng respeto, wala ng pakikisama? Pero para raw sa ilan at sa mga sumasang-ayon sa wise move ni Inday, self-respect daw ang ipinapakita ni VP Sara. Hindi siya pumipilit ngumiti kung may sama ng loob. Hindi siya nagpapanggap na okay kung hindi naman talaga. At honestly, in a political landscape full of pakitang tao at double face, this move, kung totoo, ay parang sinasabi niyang, hindi ako para sa drama nyo. Pero ano nga ba ang epekto nito sa publiko? Para sa mga loyalist ni VP Sara at ng Duterte camp, matapang, principled, walang pakialam sa pressure ng Malacanang. Pero para naman sa Marcos loyalist, disrespectful raw ito, anti-unity. Parang sinadya raw na pahiyain si PBBM sa sarili niyang SONA. At dyan papasok ang ibang tanong. May mensahe ba si VP Sara sa kanyang absence? Ito na ba ang unofficial campaign kick-off para sa 2028? At higit sa lahat, anong magiging epekto nito sa impeachment case na binabanta laban sa kanya? Ilan sa mga netizens ang nagsabing baka raw mas bumilib pa ang publiko sa kanya, lalo na yung mga sawa na sa politika ng pakikisama. Kahit mali na, hindi natin pwedeng ihiwalay ang issue ng SONA attendance sa impeachment case na nakasabit kay VP Sara. Kasi kung ikaw ay nasa bingit ng trial at ang leader ng Senado ay itinuturong pro-Marcos, aba parang walang sense ang magpakita at makipagkamayan
kung ikaw ay kakasuhan din lang. May mga nagsasabing baka raw gamitin pa ang presensya niya sa SONA bilang propaganda ng administrasyon. Kaya mas mabuting hindi na lang siya pumunta. At syempre, may mga loyalist na umaasa na baka raw si PBBM ay magpakita ng unity gesture. Pero base sa mga galawan, parang wala ng reconciliation na inaabangan. Sa mga supporters ni VP Sara, ang naging posisyon ay simple. Ipaglaban mo kung anong tama, kahit ikaw pa ang mabash. So mga katinig ng bayan, ang tanong, sa panahon ng politika ng pakikisama, kailangan pa ba ng pakikipagplastikan? Ang hindi raw pagdalo ni VP Sara sa SONA ay hindi lang simpleng pagliban. Isa itong statement, isa itong hamon sa status quo. At para sa mga sumusuporta sa kanya, mas okay na raw ang tahimik pero dignified na protesta kaysa ngumiting plastic habang sinasaksak ka naman sa likod. Pero ikaw, anong say mo? Kung sang-ayon ka sa hakbang ni VP Sara, comment mo lang ang support Inday Sara. At kung tingin mo naman ay dapat pa ring umattend out of courtesy, comment mo, SONA is duty. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, ano na BBM? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Tataas ang mga krudo, gasolina. Walang investors ang mamunuhunan. Magulo ang Pilipinas sa mga krimen. Corruption sa government agencies. Kuryente. Pero kayo nasa government, waldas dito, waldas doon. Sige, magmayabang ka pa sa darating mong SONA. Tama na ang sobrang papogi points. Wala nang maniniwala sa kasinungalingan ninyo sa mga baho na tinatago ninyo sa bulok nyong gobyerno. Kapal na mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara na may perang kapalit na walang kalaban-laban si VP Sara sa mga pinaggagawa nila. Magahaman talaga sila dyan sa House of the Representatives. Kaya sang-ayon kaming mga Pilipino na pumoto sa kanya na di dapat pumunta si VP Sara dyan sa bahay ng mga kaalyansa ng mga buwaya. Wala din naman maririnig na magandang sasabihin sa SONA at puro kasinungalingan lang din naman. Ordinaryong Pilipino nga, wala nang naniniwala sa SONA na yan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!